Hello, general reading po ulit tayo. Timeless, ano man po ang zodiac sign ninyo, kung kailan man po dumaan sa inyo yung reading ko. Kung what resonates, gawin nyo lamang guide. Ang mga tarot readings, walang guarantee kung ito ay totoo or magkakatotoo. Huwag mag-rely sa mga readings. Thank you so much for dropping by. Bago man po kayo dito or matagal na, leave a comment below. Kung taga saan po kayo, bago ba po kayo dito or matagal na. Knight of Wands. Uy, mukhang merong something na nakaka-excite para sa'yo. No? Pwedeng itong outing, biyahe, or any activity na excited ka nang gawin, simulan. No? Sa something exciting. Maaaring parating or exciting na activity. Lumitaw si Temperance, pwedeng Sagittarius yan. Oh. So, kung meron mang parang may sakit, not feeling well, feeling ko lang iba parang hindi pa kayo makakabangon ha. O baka meron nagbe-bed rest, bedridden, hindi pa makakabangon. Feeling ko lang, hindi pa ganun ka okay, kaya wag ipilit. So, magpahinga muna, magpagaling muna, wag persahin, no? Kasi parang feel ko hindi pa makakabangon eh. Pahinga muna, bed rest pa yung kailangan. Hindi pa ganun ka okay. So, may mga bagay dito na wag ipilit, whether sa health yan or hindi. Meron talagang paglalarga rito. Ano ba to? Outdoors? Adventure? Hiking? Something na may kinalaman sa nature, bundok, outdoors. Wag ipilit ha. Pag hindi maganda timpla ng katawan. Meron something na hindi maganda timpla eh. Whether literal na katawan mo yan, yung mood mo, hindi ko alam. Yung tipong na-excite ka, pero kasi hindi kaya ng katawan. Or yung mood mo mismo, yung energy mo, hindi ganun ka okay. Okay? Meron ditong possible na yan, kung bigla kang magkasakit, sumama pa iramdam mo, baka hindi ka makasama dun sa outing, galaan, travel. Oo. Or maybe yung iba dito pinag-iisipan ninyo kung sasama pa ba kayo, tutuloy pa ba kayo dito sa activity na to, sa bagay na gagawin, or mag-rest na lang. Okay. Meron din akong nafe-feel na energy na naghihintay ng tawag. Ikaw man yan, or hinihintay nila yung tawag mo, or hinihintay niya kung sino man yan. Merong sluggish energy. Parang ang bagal-bagal kumilos.
Ang bigat ng feeling, bigat ng katawan nga, sabi ko nga mabigat yung energy. Wala sa mood, wala sa hulog, wala, hindi kondisyon yung katawan. No? So, nakikita ko rito parang may nag-iisip. Kung itutuloy pa ba yung gagawin, lalakad ba, sasama ba, or mag-i-stay lang, magpahinga. Or maybe may mga conflict sa schedule. Oo, pwede yon. Baka may magkakasabay dito kasing lakad or activity. Pwede magkaroon ng conflict. Whoa, King and Queen of Swords. Divine counterparts. King and Queen of Swords. Kung couple, power couple kayo, intellectual. Pareho kayong intellectual. Pareho kayong matalino. Pareho kayong magaling sa diplomacy, communication. May tendency na mag-clash. By the way, kung bago po kayo dito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel or subscribe sa aking FB page. Pa-follow na rin po, pa-like and follow po yung aking mga pages. Kung gusto niyo pong maka-avail ng exclusive perks sa akin, mag-avail po kayo ng subscription sa aking one and only Meta-verified official FB page, Purple Team, may check sa dulo. Beware sa mga fake, sa mga scammers na gumagaya sa page ko, ang gagawin nila, mauuna silang mag-chat sa inyo, i-add friend. Kaya pagka ganun, hindi ako yon. Okay? Kayo po mismo ang magsadya sa Purple Team na may check na dulo kung balak nyo mag-inquire. Mag-PM po kayo. Thank you sa mga generous star senders, napapadala ng super thanks, nag-avail ng membership subscription, mga laging nag-leave ng heart, ng like, ng comment, nag-share ng mga readings, at hindi nag-i-skip ng mga ads. Yan. Hindi ko po makokontrol yung mga ads. Kung may mga reklamador dito, napakaraming ads. Hindi po ako naglalagay nun. Naka-default po yun. Okay? Para namang hindi ninyo alam yung mga content creator, ganun talaga may mga ads. Kahit saan kayo pumunta. YouTube man yan, Facebook, may ads talaga. Kaya yung mga reklamador, ewan ko sa inyo. Kaya yun lang naman talaga yung way para kumita ay yung ads talaga eh. Six of Cups. So, meron ako na-feel na energy na after ng pwedeng past person, after na matagal na panahon na wala kayong communication, maaaring mag-reconnect itong person na to. Ito yung person na iniwan ka sa ere or iniwan mo sa ere. Kaya hindi mo siya makalimutan or hindi ka niya makalimutan. O, pwedeng energy mo yon, tinutukoy ko energy ng person, ha? Hindi ako psychic kung ano lang yung nag-a-apply sa situation ninyo, kung saan lang kayo nakaka-resonate, ha? So, yun na nga, siguro, bigla na lang, ewan ko, for some reason, nagkaroon ng unfinished business kasi pwedeng may iniwan sa ere dito and yun. So, naging inactive kayo for a while or matagal na panahon and then ang nakikita ko is something na mare-reactivate eh. Parang may na-realize kasi itong person na to. Oo. Parang may nare-realize siya or na-realize siya. So, mukhang meron kayong unfinished business na itong person na to and yun yung reason
Na all of a sudden, huwag ka na lang magtaka kung mayroong biglang magkaroon ng communication between the two of you. Pwede kasing manumbalik, no? Pero parang walang lakas ng loob or enough confidence para mag-reach out. Andun pa lang sa stage wherein parang pinag-iisipan kung papaano magre-reach out. Pero na laman ka ng isip niya or laman siya ng isip mo. Oo. Nag-iisip siya eh. Paano kakakausapin, paano kakakamustahin, paano makikipag-communicate. Pero nahihiya or walang confidence. Pero hindi rin naman nagmamadali kasi itong person na to. Ayan, kita ko yung dalawang knights mo, mabagal. Pinag-iisipan pa ng mabuti kung mag-reach out ba siya. Lakas ng energy na nag-iisip dito. Ayun na naman, labas talaga ng labas yung Six of Cups. Past person to eh. Maaring ang in-end na to eh. Maaring nag-end na or in-end. Pero sabi ko nga parang may iniwan sa ere. Pero parang naging ganun na rin yung tema. Habang tumagal, parang ni-end na rin. Kasi parang hindi naman na nagkaroon ng progress. Four of Swords. Oo, nagkaroon kayo ng na-disconnect kayo talaga sa isa't isa na itong person na to. Sun card, oh. Nag-end ng ganun na lang, na hindi nabigyan ng closure. Kaya nga sinasabi ko nga, parang walang kaliwanagan, parang may unfinished business. Although, ang tema, ang energy is nag-end na rin naman yung connection ninyo. Hinayaan na lang. No? So, alam mo yun, nung una iniisip pa ng iniisip. And eventually, lumipas na lang ng lumipas yung time hanggang humupa na rin naman yung pag-iisip, hinayaan na lang. And ngayon, parang ang nafe-feel ko is, merong something na manunumbalik tungkol dito sa connection nyo nitong person na ito. Oo, kasi sabi ko nga parang may nagbago ng isip, may na-realize, baka siya yan. Ayan, nagkaroon ng realization. No? Nagkaroon ng mukhang merong something dito mag-shed ng light. Mabibigyan ka ng clarity or answer tungkol sa nangyari talaga sa inyo nitong person na to. Once na mag-decide siya na kumonek. Kung magkakaroon siya ng enough confidence, lakas ng loob na mag-reach out. Kasi parang nakaput on hold eh. Meron something dito nakaput on hold. Siguro, hindi pa siya ganun ka-decided kung paano siya magre-reach out, kung sasabihin ba niya, alam mo yan, mag-i-initiate ba siya. Kasi nga sabi ko nga parang nandun sa process na pinag-iisipan mo ng mabuti. And then nakikita ko is mabagal yung energy. Hindi ito something na biglaan out of the blue. Okay?
Kumbaga, this person is very careful na pinag-iisipan niya. Ayaw niya rin magkamali eh. Ayan, oh. Ayaw niya rin magkaroon ng mga maling moves or maging impulsive. Ayaw naman niya. Hindi ganun yung energy na napipick up ko. Pero, nandoon yung interest. Nandoon yung naaalala ka, naiisip ka, nagde-decide siya, nagpaplano, no? Yun yung nafe-feel ko na, pero hindi ako sure kung itutuloy ba niya yan or hindi. Kasi meron ditong something na hindi nga nabigyan ng closure or clarity. Kung matuloy yan, makapag-decide, maaaring dun ka palang mabigyan ng answers or clarity or closure kung magkakaroon pa man ng closure sa inyo. Okay? Kasi feeling ko lang magkakaroon ng kaliwanagan dito sa part na hindi naging klaro nung naputol yung connection ninyo. Merong energy na hindi pa totally naka-move on. Six of Swords reverse, or hindi pa nakakahanap ng kapalit, better person. Ayan andun yung potential na magkaroon uli ng communication eh. Pero sa ngayon, nasa thinking period pa lang. Ano iniisip, unsure pa kung magwo-work ba to, hindi. Or, alam mo yun, kung magre-reach out ba, hindi. Pero andun yung plans, andun yung thinking. Okay? So, andyan si Temperance, Sagittarius. Andyan si Sun card, pwedeng Leo. Pero kahit naman anong sign. Dito rin naman ang Pisces, no? Pero kahit naman anong sign, yan. So, yan. Hindi pa sure kung magre-reach out. Kasi nga, nag-aalangan. Pwedeng nahiya, walang lakas ng loob, pinag-iisipan niya mabuti, ayaw din naman niya magkamali, ayaw din niya maging impulsive. No? Pero pinag-iisipan niya, nasa thoughts ka niya, naaalala ka niya, and nagpaplano. So, check natin yung general energies. Nauna na yung love life. Check natin yung ibang energies. The Empress, tinatamad ang energy dito. Kaya yan, kung gusto mo na marami kang matapos, depende yan. Pero ang nakikita ko parang hindi ka ganun kagana, kamotivated, kasipag. Pwedeng hindi mo matapos yung mga gagawin mo. Ayaw mo muna ng any responsibility. Feeling ko lang, baliktad si Emperor. Ayaw mo ng mga complications, ayaw mo ng stress, ayaw mong maabala, ayaw mo muna ng mga responsibilities, aside din sa responsibility na hindi mo pa natatapos. May tendency dito na merong mapabayaan, hindi ma-handle ng maayos ha, kasi baliktad si Empress and Emperor. Kung gawain yung trabaho, yan ako. No? Merong parang irresponsible energy eh. Some of you are feeling stuck with the Eight of Swords. Pwedeng limited yung kilos ninyo. Limited yung options ninyo. May mga bagay na hindi ninyo pwedeng gawin.
Yung iba restricted talaga, like grounded, no? Hindi makakilos, hindi makaalis, hindi makalabas, hindi magawa yung dapat gawin or gustong gawin. Hindi kayo free kasi may mga bagay na kailangan tapusin. Pero parang tinatamad namang tapusin, gawin, alam mo yun. Okay, so nakikita ko dito mukhang happy ending pa rin naman yung dulo nito. So nakikita ko kahit na na-stuck ka dyan, may blockage dyan, in the end, nakikita ko na magiging happy pa rin naman yung ending, magiging okay din naman yung mga bagay. Makakaluwag ka rin, lalagpas din yung mahirap na situation mo. Nakikita ko dito, makakapag me time ka, makapapamper mo yung sarili mo, ititreat mo yung sarili mo, makakapagpahinga ka after hard work. Pwedeng taking a break yan, pwedeng vacation, leave, para makapag-recharge ka ng batteries mo, energy mo, pagpahinga ka man lang, kasama yung family mo, ayan. Okay. Pwedeng day off with family, kapag bonding ka with loved ones, family. Kaya nga, kung gusto mong matapos yan, huwag ka munang tamarin para matapos mo yan. Kasi kung hindi, hindi ka makakaalis, hindi ka makakalarga, hindi mo magagawa yung gusto mong gawin. So, magtingin ko lang, parang sinasabi ng cards mo, kung gusto mong ma-enjoy yung weekend mo, yung mga susunod na araw, gusto mong makapag-petics, makaluwag, makapag-happy, makapag-me time, unahin mo na muna yung mga responsibilities, tapusin mo na lahat yan para wala ka nang poproblemahin. Free ka na, di ba? Kasi kung hindi, ayan, unahin na muna yung trabaho, saka na yung happy-happy. So, nakakita rin ako ng mga challenges dito, problema, or delay. Kasi nga, kung uunahin mo yung tamad-tamaran, talagang magkakaroon ng delays dito, yung sinasabi ko. So, may mga may mga sagabal, may mga hassle dito. 7 of Wands, reverse. Or may mga may mga tao na naiinggit sa'yo. Pwede. Nakaka-attract ka ng attention, pero ang na-attract mong attention yung mga tao na pwedeng naiinggit, tumataas yung kilay sa'yo. Okay. Oo, may procrastination talaga. So, nakikita ko yan. May mga delay kasi nga procrastinate. Pagka mahilig ka mag-procrastinate, yun yung magiging problema mo. Kaya nga sabi ko, unahin mo muna yung gawin yung mga dapat mong gawin. Yung mga duties mo dyan, obligation mo, tsaka na yung happy-happy. Para hindi ka magka-problema. Kasi, meron something na madidelay dito with the Ace of Wands or pinapadelay kasi nga pwedeng tinatamad gawin, simulan. Pero eventually, poproblemahin mo rin yan, igagawin mo rin yan. So, mangyayari, madidelay lang siya. Okay? So, kailangan maging wise ka, sabi ni King of Swords. Gumamit ka ng malupit na strategy dito sa gagawin mo.
Kung meron ka mang mga bagay na dapat asikasuhin mo na yan. Kasi, ganun din, kapag dinelay mo, pinocrastinate mo, bandang dulo, poproblemahin mo pa rin yung gagawin mo pa rin naman, haharapin mo. Kumbaga, na-delay lang siya. No? Oo, may mga bagay dito pwedeng hindi maging successful yung outcome with the Seven of Wands. Oo. May mga may mga may mga tao rito na natutuwa sila. Natutuwa sila na makita ka na nag-i-struggle. Sorry naman, pero yun yung nafe-feel ko. Unahin mo na yung mga sagabal dito. Kaya nga kung may mga gagawin ka, gawin mo na yan kasi ang tendency, matatambak, matiipon, magpapatong-patong. So, unahin mo na agad yung mga pwede mong gawin. Huwag mo nang i-delay. Sooner or later, haharapin mo rin yan, gagawin mo pa rin yan. So, para hindi ka ma-stuck. Para magkaroon ka ng free time, magawa mo yung gusto mo sa dulo. Unahin mo na yun. And merong mga bagay dito na dapat simulan mo na ngayon. Oo. Meron something dito sa Hermit card na kahit naman anong iwas mo dyan, i-delay mo yan, i-procrastinate mo, bandang huli haharapin mo pa rin yan eh. Hindi, kumbaga takasan mo man yan, i-avoid mo ngayon, i-procrastinate mo. Bandang huli, andun pa rin yun, haharapin mo pa rin yung problema mo. So, bakit mo pa i-delay? No? Meron ditong something na stop ignoring. Oo. Huwag mo nang deadmine yan. Harapin mo na yung mga dapat mong harapin. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Para magkaroon ka ng free time. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko sa general reading nyo. Don't forget to subscribe, like, follow. Thank you for watching. Babush!